Kung anong init ng panahon ay siya ring init ng ulo ng isang residente sa San Jose del Monte sa Bulacan. Ang dikit-dikit at buhol-buhol na kawad ng kuryente ay tanda raw ng mga jumper o iligal na koneksyon ng mga kapitbahay niyang nakikinabang sa kuryente ng libre. Aba, hindi patas yan mga ma'am sir at hindi rin ligtas. Dumulog sa resibo ang isang concerned citizen na itatago namin sa pangalang Neneng. Ang reklamo niya, nagtaas na nga ng singil sa kuryente, doble pasakit pa sa kanya ang mga kapitbahay na nakakalibre raw sa binabayaran niyang kuryente. Pag nakita niyo po siya is, yung isang linya namin, maraming siya nakasabit, nagdikit-dikit na po siya. Tapos buhol-buhol na rin po siya, yung mga pumutok, dinidikitan lang nila para humaba. Sobrang dami na. Matagal na po, hindi lang 5 taon, hindi lang 10 years. Kung tutuusin, sobra na. Kwento pa ni Neneng, one to sawang appliances daw ang ginagamit ng kanilang mga kapitbahay kahit hindi naman sila nagbabayad ng tama. Kanya-kanya sila, may mga aircon. Kami ma'am, kawawa naman kami na wala po kaming aircon. Ilaw lang po ma'am, tsaka clip fan. May TV kami ma'am, isa lang. Yung washing namin ma'am, kailan lang naman po yun. Sa isang linggo, isang beses lang naman po. Mula sa 800 piso na bill, pumapalo na raw ito ng humigit kumulang na 2,000 piso kada buwan. Ang monthly bill namin ma'am is 800 lang po. Pinakamataas na namin ay 900. Nung ma'am, tumaas na, parang hirap na kayo bumaba ma'am. Hindi na kami bumababa ng 900. Hindi na namin ma'am kayang mabayaran ng isang bayaran lang. Kaya nagpa-partial lang po ako. Dahil hindi nababayaran ng buo, ang huling electric bill ni Neneng nitong Abril, umabot na ng tumataginting na 7,000 piso. Sa mga kapitbahay namin nag-jumper, sana marunong din silang tumingin sa mga kapitbahay nila na mapagod na magbayad. Sila ang sasalap ng buhay nila. Kami, halos yung ma-stroke na yung mga gumagawa ng hanap buhay ng namin, makabayad lang. Babad sila ng patas. Nang matanggap ang reklamo, nagsagawa ng paunang surveillance ang resibo. Pagdating sa lugar na tinutukoy ni Neneng, kapansin-pansin ang halos bumagsak ng mga linya ng kuryente. Sa pagkagat ng dilim sa lugar, isa-isa nang nagkaroon ng liwanag ang bahay ng mga kapitbahay ni Neneng. Bakit hindi napapansin ng Meralco yung mga hinaing din namin? Kasi kami, sawa na kami, pagod na kami ma'am. Para maaksyonan ang reklamo ni Neneng, inilapit ng resibo sa Meralco ang kanyang problema. April 23, 2025, nagkasa ng surprise inspection ng Meralco kasama ang resibo ng makumpleto ang team. Umikot na ang isang team ng Meralco sa lugar para inspeksyonin ang mga linya. Maya-maya pa, may naispatan na ang Meralco ng iligal na koneksyon ng kuryente na agad nilang pinutol. Sa patuloy na pag-iikot ng resibo kasama ang Meralco, lumapit ang isang ginang para ituro ang iba pang naka-jumper daw na mga koneksyon. Tanong lang po, may method po yung nandito dito? Wala rin po. Bali doon sa kumukuha doon sa service doon. Bali yung isang nakita natin doon sa may harap, yung kinukuha na service drop. Yun ang pinaka-source nila, tapos ito yung binibigyan nila mga kabahayan. Mawala rin itong mga metro. Bali, puputulin natin yung illegal na kuryente nila para maiwasan din yung pinsala ng mga maaaring magkaroon ng sunog sa kabahayan nila. Sa kalagitnaan ng operasyon, may isang residente na hindi na rin nakapagpigil na magsumbong. Sa laki naman binabayaran namin tapos iba dito puro libre. Kailan po yan nagsimula? Naku, matagal na. Libre talaga sila dahil ba sila yung mga kontador. Sa loob lang ng kalahating oras, 4 na kilong kawad ng kuryente na gamit sa mga iligal na koneksyon ang pinutol ng Meralco. Maliban sa nakakabit na iligal na koneksyon, madalas din daw pumutok ang ilang linya rito. Kaya minarapat ang Meralco na ayusin na rin ang mga ito. Sa gitna ng pag-aayos, may mga residente pang nagsilabasan ng kanilang bahay. Kung sa 20 may kontador dito, Opo, dito po lahat. yung yung 50 walang kontador, may ilaw. Opo. Puy, ano ibig sabihin po nun? Hindi marami Jumper! nagja-jumper, lugi kami. Kami nagbabayad Kami nga. legal. Ayon sa Meralco, ngayon lang nila nalamang talamak ang pagja-jumper ng kuryente sa lugar. Dahil sa inyong pagpapaabot nitong case study na to, positive yung naging sumbong. May mga nahuli kaming may mga jumper wires sa area at mga 10 kabahayan yung nakitang gumagamit ng jumper. Para naman daw sa mga tulad ni Neneng, bukas daw ang tanggapan ng Meralco para pag-usapan ang bill na kailangan bayaran. Sergio, anong ginawa niyo doon sa metro niya? Para lubos lang na maunawaan natin mga... Tetestingin yan kung ano man yung findings dun sa, kasi nag-complain siya eh.
Duda siya dun sa kanyang metro at duda siya dun sa konsumo niya. Kung may problema, then we will rectify. Kung wala namang problema, then she will be informed na actually yung pong inyong konsumo ay legitimate consumption. Paalala naman ng Meralco sa mga patuloy na nakikinabang ng libre sa pamamagitan ng pagtatap sa kanilang linya. Alam naman natin na ito ay paglabag sa batas, partikular sa Republic Act 7832. Ito yung tinatawag na Anti-Electricity Pilferage Law. Itong batas na ito naging batayan sa mga kaso na ifa-file na may mga kaso ng illegal service connections tulad ng mga jumper at iba-iba pang mga violations. So lahat nung involved doon sa electricity pilferage o yung nag-jumper cable, nag-jumper wire ay mananagot po sa amin at sa batas. Matapos ang agarang aksyon ng Meralco at resibo sa problema ni Neneng, mas kampante na raw siyang manirahan sa kanilang lugar ng walang pangamba ng sunog o paglobo ng bill ng kuryente. Masaya po kasi napalitan na yung kontador namin. Ngayon check pa yung kontador namin kung anong diferensya. Tapos may tataas na rin yung ano ng mga wire. Sana bumaba. Ngayon darating na ulit. Sinubukang hingi ng resibo ang panig ng mga bahay na naputulan o nakitaan ng iligal na koneksyon. Ngunit, hindi na sila kumanap sa aming grupo. Lumalabas doon sa operation, 10 kabahayan yung naputulan ng kuryente dahil unang-una nga ho, illegal ang koleksyon nila. Na-trace ho ba? Ano naging investigasyon ng Meralco? Of course, I cannot preempt and state ano yung magiging technical next steps namin para panagutin sila. But rest assured, ang Meralco po, once we have that information kung sino-sino itong nag-illegal na to, mananagot po lahat yan. Sa patuloy na pakikipagtulungan ng resibo para mabilis na maaksyonan ang mga hinaing at reklamo, hatidin nito ang paalala na may hangganan ang anumang pananamantala at panlalamang. Lalong-lalo na kung may dulot itong panganib at perwisyo sa kapwa at komunidad.